Maaliwalas ang kalangitan ng umagang iyon sa Maynila, ngunit para kay Sofia, ito ang simula ng isang malakas na unos na wawasak sa kanyang buhay hanggang sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi nito. Kakatapos lamang niyang ayusin ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Siya ay magtutungo sa pangunahing tanggapan ng kumpanyang iniwan ng kanyang yumaong ama. Ang kumpanyang ito ay kilala sa pagluluwas ng madekalidad na muebles na yari sa Nara at Camagong, at masiglang pinamumunuan ni Sofia sa loob ng maraming taon. Pumasok ang kanyang asawang si Carlos sa silid, bakas ang kaunting kaba sa kanyang mukha. Gayunpaman, pinilit niyang magpakita ng isang matamis na ngiti. Lumapit si Carlos at marahang hinalikan ang nungang kanyang asawa. Isang halik na kalaunan ay malalaman ni Sofia na katulad ng halik ni Judas bago ang isang malagim na pagtataksil. Sinabi ni Carlos na mauna na siyang umalis dahil may mahalagang kausap siyang negosyante sa ibang lalawigan. Tumango lamang si Sofia at ngumiti, buong pusong nagtitiwala sa kanyang asawa. Wala siyang ni katiting na pagdududa sa lalaking pinakasalan niya 5 taon na ang nakararaan. Hindi nagtagal matapos umalis si Carlos, umalingaw-ngaw ang malalakas at tila nagmamadaling kalabok sa pintuan mula sa ibaba. Nabigla si Sofia habang inilalagay ang ilang mahahalagang papeles sa kanyang lalagyan. Nagmamadali siyang bumaba sa hagdanan. Ang kanilang kasambahay ay nakatayo malapit sa pintuan, namumutla at nanginginig sa takot. Nang buksan ni Sofia ang malaking pintuan, tumambat sa kanya ang isang grupo ng alagad ng batas na may dalang nga armas at ilan pang nakasibilyan na opisyal. Isang opisyal ang nagpakita ang isang papel, isang utos mula sa husgado upang haluhugin ang buong kabahayan. Pilit na nagtatanong si Sofia kung ano ang nangyayari dahil sa labis na kalituhan, ngunit walang malinaw na paliwanag na ibinigay sa kanya. Walang pasabing pumasok ang mga opisyal at sinimulang haluhugin ang bawat sulok ng bahay. Binuksan ng sapilitan ang mga kabinet, inilabas ang mga mamahaling gamit, at ang dating tahimik na tahanan ay naging magulo sa loob lamang ng ilang sandali. Mabilis ang kabuong ni dibdib ni Sofia nang makita niya si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan at personal na kalihim, na dumating kasabay ang ilan pang pulis. Umiyak si Elena at nagpapakita ng labis na pag-aalala, sumisiga at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Tumakbo si Sofia upang yakapin ang kanyang kaibigan, umaasang makakahanap ng kaunting lakas at kapanatagan, ngunit pakiramdam niya ay nanigas ang katawan ni Elena. Mula sa silid aklatan, isang sumigaw na pulis ang lumabas. Dala niya ang mamahaling lalagyan ni Sofia na palagi nitong ginagamit sa trabaho. Ibinuhos ng pulis ang laman nito sa ibabaw ng hapak sa sala. Sa pagitan ng kanyang napampaganda, pitaka, at mga papeles ng kumpanya, nahulog ang 3 maliliit na plastik na naglalaman ng puting pulbos at dose-dose ng mga tableta na hindi pa nakikita ni Sofia sa tanang buhay niya. Ito ay mga ipinagbabawal na gamot, at ang dami nito ay sapat na upang makulong ng panghabang buhay ang sinumang magmay-ari nito. Napasigaw si Sofia sa labis na gulat at pilit na itinatanggi na sa kanya ang mga iyon. Sumumpa siya sa ngalan ng Diyos na kailanman ay hindi niya sinubukan o hinawakan ang mga ganoong bagay. Ngunit hindi nakinig ang mga alagad ng batas. Agad nilang pinosasan ang makabilang kamay ni Sofia. Ang lamig ng bakal sa kanyang napulso ay tila nagpayalo sa dumadaloy na dugo sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, dumating si Carlos. Napakahusay ng kanyang pag-arte. Nakunwari siyang kakarating lamang dahil nakatanggap ng masamang balita. Lumuhod si Carlos sa harap ng mapulis, nakmakaawa na huwag dalhin ang kanyang asawa, ngunit walang bakas ang tunay na kalungkutan sa kanyang mga mata. Habang sa pilitang hinihilangam ga pulis si Sofia palabas ng bahay, nahagip ng kanyang paningin ang pagpapalitan ng tingin nina Carlos at Elena. Mayroong kislap ng tagumpay at kasiyahan sa kanilang mga mata. Isang lihim na senyales na hindi pa lubos na naunawaan ng naguguluhang isipan ni Sofia. Mabilis at tila hindi makatarungan ang naging takbo ang kaso. Pakiramdam ni Sofia ay nasalup siya ang isang nakakatakot na panaginip kung saan siya ang biktima. Ang abogadong binayaran ni Carlos upang ipagtanggol siya ay walang ginawa. Hindi ito tumuto sa mamaling paratang at imbes na ipagtanggol siya, pinayuhan pa siyang aminin na lamang ang kasalanan upang mapababa ang parusa. Siyempre, mariin itong tinanggihan ni Sofia. Saluk ngang malamig na husgado, malakas na ipinalongang hukom ang kanyang martilyo. Hinatulan si Sofia na nakasala sa pagbebenta ng malaking halaga ng ipinagbabawal na gamot at paglilinis ng maruming salapi. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Mula sa kanyang mga markangang daliri na mahiwagang napunta sa mga plastik na iyon, hanggang sa mga pinalitang talaan ng pra sa kanyang bangko, 20 taon sa pitan ang naging hatol sa kanya. Gumuho ang mundo ni Sofia. Bago siya isakay sa sasakyan patungo sa kulungan ng kababaihan, nilapitan siya ni Carlos sa isang maliit na silid sa husgado.
Dala niya ang maraming papeles at ang kanyang nga pekeng luha. Sinabi ni Carlos na upang mailigtas ang mga ari-arian ng kumpanya mula sa pakamkam ng pamahalaan, kailangang lagdaan ni Sofia ang isang kasulatan na nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Carlos. Dahil sa labis na kalituhan at paniniwalang mahal pa rin siya ng kanyang asawa, nangingini ang nga kamay na nilagdaan ni Sofia ang nga papeles. Ibinigay niya ang lahat, ang bahay, ang kumpanya, ang malupain, at ang lahat ng kanyang naipon kay Carlos. Umaasa siyang ingatan ito ng kanyang asawa hanggang sa siya ay makalaya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ni Sofia. Pagkatapos may lagay ang lagda, walang awang hinablot ni Carlos ang mapapeles. Ang kanyang malungkot na mukha ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakakilabot na ngisi. Matapos iyon, inilabas na si Sofia at isinakay sa masikip at amoy kalawang na sasakyan ng mabilanggo. Napakalayong ngang biyahe patungo sa piitan. Walang tigil ang kanyang pananalangin na sana ay magising na siya mula sa masamang panaginip na ito. Ngunit ang amoy ng basa at lumang pader ng kulungan, at ang tunog ng mabibigat na bakal na pintuan na isinasara, ay gumising sa kanya sa mapait na katotohanan. Ikinulong si Sofia sa isang madilim at maruming selda sa dulong ng pasilyo. Malamig ang sahig at walang maayos na higaan, tanging isang matigas na kahoy lamang. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang nga tuhod. Suot pa rin ang damit na ginamit niya sa pagdinig ng kaso na ngayon ay gusot at marumi na. Kinagabihan, binuksan ng isang bantay ang pintuan ng selda. Hindi para bigyan siya ng pagkain, kundi para papasukin ang nabisita. Pumasok sina Carlos at Elena. Tila binayaran ang bantay upang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Hindi na mukhang nag-aalalang kaibigan si Elena. Ngayon, nakakapit na siya ng mahigpit sa braso ni Carlos. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng asawa ni Sofia. Tiningnan nila si Sofia na nakadapa sa sahig na parang isang nakakadiring daga sa kanal. Wala ng pagkukunwari, tuluyan nang nahubat ang kanilang mga maskara. Tumawa ng mahina si Carlos. Umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa tahimik na pasilyong apitan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa rehas na bakal at tinitigan ang kanyang asawa. Sinabi niya ng may pagmamalaki na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Inamin niya na siya mismo ang naglagay ang maipinagbabawal na gamot sa gamit ni Sofia habang ito ay naliligo. Siya rin ang nagbayad sa abogado upang huwag itong ipagtanggol ng maayos. Sinabi ni Carlos na sawang-sawa na siyang mabuhay sa ilalim ng anino ng tagumpay ni Sofia at gusto niyang angkinin ang lahat ng yaman na iniwan ng ama nito. Dagdag pa ni Elena, na may halong pangungutya na dumurok sa puso ni Sofia, na masyadong naging uto-uto at bulak si Sofia. Inamin ni Elena na matagal na siyang nainggit sa makayamanan nito at ngayon ay pagkakataon na niyang tamasahin ang marangyang buhay. Ang huling sinabi ni Carlos bago sila umalis ay tuluyang sumaksak sa puso ni Sofia. Sinabi ngang lalaki na hayaan na lamang niyang mabulok ang kanyang sarili sa loob ng kulungan dahil ang lahat ng pinahirapan niya ay pag-ari na nila ngayon. Tumalikot ang dalawa at umalis habang tumatawa ng malakas. Iniwan si Sofia na durok. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Sofia. Pakiramdam niya ay tinraidor siya ng 2 taong pinakakatiwalaan niya sa buong mundo. Umiyak siya hanggang sa mawalan ng boses. Hinampas ang malamig na sahig ng selda. Unti-unting gumapang ang kawalan ng pag-asa sa kanyang isipan. Naisip niyang tapos na ang kanyang buhay sa loob ng makipot na silid na iyon. Ngunit, may ibang plano ang tadhana. Isang planong higit na malaki at mapanganib. Habang nakayuko at patuloy sa pag-iyak si Sofia, isang matandang bantay na nangangalang Mang Berto ang dumating upang ikandado ang pintuan ng madilim na pasilyo. Si Mang Berto ay isang lalaking may mapaklat sa mukha at kinatatakutan ng maraming bilanggo. Sa simula, balak sana niyang sigawan si Sofia upang manahimik ito. Ngunit nang lumapit si Mang Berto sa rehas, nahagip ng kanyang mamata ang isang bagay na kumikinang salik ni Sofia. Isang kwintas na gawa sa pilat na may palawit na hugis itim na rosas, na bahagyang lumabas mula sa kanyang gusot na damit. Ang kwintas na iyon ang tanging bagay na pinayagang dalhin ni Sofia dahil inakala ang mga sumuri sa kanya na isa lamang itong mumurahing alahas na walang halaga. Ang dating matapang na tingin ni Mang Berto ay biglang nagbago. Nanigas ang kanyang katawan na tila na kuryente. Tinitigan niya ang kwintas. Pagkatapos ay ang mukha ni Sofia, naghahanap ng pagkakahawik sa isang tao mula sa kanyang nakaraan. Nanginginig ang makamay ng matanda habang nakahawak sa rehas. Dahan-dahan, ang kinatatakutang bantay ay lumuhot sa maruming sahig, sa mismong harapan ng selda ni Sofia. Nang makita ito ni Sofia, siya ay labis na natakot at umatras sa sulok, ngunit walang ginawang masama si Mang Berto. Sa isang nanginginig at punong ng paggalang na boses, bumulong siya ng mahina. Ngayong gabi isasagawa natin ang plano.
Malalaman niyo po ang lahat, senyora. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng itim na rosas? At anong lihim ang matagal nang nakabaon sa ilalim ng mismong piitan na kumukulong sa kanya? Pagsapit ng hating gabi, binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong piitan ng Muntinlupa. Tanging ang pata ng tubig mula sa sirang tubo ang maririnig sa malayo. Hindi makatulog si Sofia. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang nakakaibang binitawang salita ni Mang Berto. Biglang nakarinig siya ngang mabibigat na yabag na palapit sa kanyang selda. Lumitaw muli si Mang Berto. Walang anumang salitang namutawi sa kanyang nalabi. Inilabas niya ang isang lumang susi at maingat na binuksan ang mabigat na pintuang bakal. Tumayo si Sofia, puno ngang pag-alinlangan. Pumasok sa isip niya kung ito ba ay isa na namang patibong mula kay Carlos upang palabasin na siya ay tumatakas at barilin na lamang siya ng walang kalaban-laban. Ngunit sa mga mata ni Mang Berto, wala siyang nakitang banta, kundi isang malalim na katapatan. Sumunyas ang matanda na sumunod siya ng walang ingay. Hindi sila naktungo sa pangunahing labasan ang kulungan. Sa halip, dinala ni Mang Berto si Sofia sa pinakadulong bahagi ng pasilyo kung saan wala ng daanan kundi isang lumang pader na puno ng lumot. Kinapangang matanda ang isang partikular na bato sa pader at dinihinan ito gamit ang isang kakaibang pamamaraan. Isang mahinang tunog ng makinarya ang umugong. Dahan-dahan, gumalaw ang pader pabukas. Inilalantat ang isang madilim na lagusan na may hagdanang bakal pababa. Umihip ang malamig na hangin mula sa ilalim. Tiningnan ni Sofia si Mang Berto ng may pagtataka, ngunit tumango lamang ang matanda bilang pagtiyak at pinauna siyang pumasok. Bumaba sila sa hagdanang bakal patungo sa kalaliman ng lupa. Habang bumababa, napansin ni Sofia na ang dating lumang pader ay napalitan ng makinis na semento at may mga maliwanag na ilaw na gumagabay sa kanilang daan. Sa dulo ang hagdanan ay may isang makapal na pintuang bakal. Itinapat ni Mang Berto ang kanyang mata sa isang makina at kusa itong bumukas. Halos lumuwa ang mga mata ni Sofia sa kanyang nasaksihan. Hindi lamang ito isang simpleng silit sa ilalim ng lupa. Ito ay isang napakalawak na sentro ng lihim na operasyon. Puno ang silit ng mamalalaking tabing na nagpapakita ang iba't ibang lugar sa Maynila, mga mapa, at mga kuha mula sa madaungan at kalsada. Sa gitna ay may isang malaking hapak na yari sa pinakamakinis na kahoy. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa pahinga ni Sofia ay ang malaking larawan na nakasabit sa likod ng hapak. Isang larawan ng kanyang yumaong ina. Sa larawan, suot ng kanyang ina ang kaparehong kwintas na nasalik niya ngayon. Ang itim na rosas. Pinaupo ni Mang Berto si Sofia sa malaking silya. Awang-awa at litong-lito, sumunod na lamang siya. Tumayo si Mang Berto ng tuwid sa kanyang harapan. Tila isang sundalong nag-uulat sa kanyang pinuno. Dito na sinimulang ipaliwanag ng matanda ang malihim na matagal nang ibinaon sa limot. Sinabi niya na ang ina ni Sofia ay hindi lamang isang simpleng may bahay na mahilig mag-alaga ng mga halaman sa kanilang bakuran sa Quezon City. Ang kanyang ina ang nagtatak at namuno sa itim na rosas, isang lihim na samahan na kumokontrol sa malaking bahagi ng kalakalan at nagbabantay sa madaungan sa Maynila. Sila ang nagpapanatili ang balanseeng kapangyarihan at nagpaparusa sa matiwaling opisyal at mapang-abusong sindikato na hindi kayang abutin ang batas. Itinago ang kanyang ina ang pagkataong ito upang maprotektahan si Sofia at lumaki siyang may normal at masayang buhay. Ngunit inihanda na ang ina ang lahat kung sakaling dumating ang araw na malagay sa panganib ang buhay ang kanyang anak. Ang kwintas na itim na rosas ang pinakamataas na susi at selyo na nagpapatunay na ang may suot nito ay ang susunod na pinuno ng samahan. Nanginginig ang buong katawan ni Sofia habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang malumanay na ina ay may nakatagong lakas at kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Mang Berto na matapos pumanaw ang kanyang ina, nanahimik ang samahan at naghintay sa paglitaw ng tagapakmana. Si Mang Berto ay nagpanggap na bantay sa piitan sa loob ng maraming taon dahil ang mismong sentro ng itim na rosas ay sadyang itinayo sa ilalim ng kulungang ito, ang lugar na hindi paghihinalaan ng kanilang makaaway. Alam ni Mang Berto na walang kasalanan si Sofia, ngunit hindi siya maaring kumilos hanggat hindi nakakapasok si Sofia sa kulungan at hindi nagagamit ang kapangyarihan ng kwintas. Pinindot ng matanda ang isang pindutan sa hapak at lumitaw ang isang malaking larawan sa dingding. Ipinakita nito ang kasalukuyang kaganapan mula mismo sa loob ng bahay ni Sofia. Kumulo ang dugo niya sa kanyang nakita. Nakaupo sina Carlos at Elena sa mahabang upuan, nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak upang ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo. Nakakalat sa mesa ang nga papeles na pilit pinapirmahan kay Sofia. Hinalikan ni Carlos si Elena at ibinigay ang susingang mamahaling sasakyan ni Sofia sa babae. Iniabot ni Mang Berto ang isang talaan kay Sofia.
Nakalagay roon ang impormasyon mula sa bangko na nagpapakitang nilipat ni Carlos ang 50 milyong piso mula sa kumpanya patungo sa isang lihim na lagakan ng pera ni Elena sa ibang bansa. Pinakmasdan ni Sofia ang mga ngiti sa labingang 2 taong nagtapon sa kanya sa impyerno. Ang matinding kalungkutan sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig at nakakapasong galit. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang lig, dinadama ang bigat ng kapangyarihang ipinasa sa kanya. Wala nang luha na pumatak mula sa kanyang nga mata. Sa isang malamig ngunit matalim na boses, nagtanong si Mang Berto habang nakayuko. Nakahanda na ang ating mga tauhan, senyora. Kung nais ninyo, maari nating ipadala ang grupo ngayon din upang tapusin ang buhay ang 2 taksil na iyan habang sila ay natutulog. Walang maywang bakas. Huminga ng malalim si Sofia. Pipiliin ba niya ang madaling daan upang makapagiganti? O mayroon siyang mas masalimot na parusa para sa 2 taong sumira sa kanyang buhay? Umiling si Sofia. Isang malamig na iling na nagpataas ng balahibo ni Mang Berto. Sinabi niya na ang kamatayan ay isang napakadaling kawalan ng pananagutan para sa 2 taong iyon. Ang mabilis na kamatayan ay hindi makakabayat sa hapdi ang pagtataksil at pagpapahiya na kanyang naranasan. Nais ni Sofia na maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lahat, ang pagtaksilan, ang hiyain sa harap ng maraming tao, at ang bumagsak sa pinakailalim ng kahirapan. Nais niyang makita sina Carlos at Elena na unti-unting nawawasak, naghihinala sa isa't isa, at sa huli ay nagmamakaawa sa kanyang nga paanan. Nais niyang paglaruan ang kanyang mabiktima bago niya tuluyang tapusin ang mga ito. Tumayo si Sofia mula sa malaking silya. Inayos ang kanyang damit na ngayon ay tila isang baluting ng isang reyna. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng isang mahinang babae na katatapos lamang hatulan ng pagkakakulong. Tinitigan niya si Mang Berto ng may matalim na mga mata na naggutos. Inutusan niya ang matanda na simulan ng buhayin ang buong puwersa ng itim na rosas. Hiningi niya ang buong kapangyarihan sa lahat ng lihim na yaman ng kanyang ina na hindi kailanman nalaman ni Carlos. Sinabi ni Sofia na simula sa gabing ito, hindi na lamang siya isang hamak na bilanggo, kundi isang reyna na magpapatakbo ang laro mula sa likod ng garehas na bakal. Inutusan niya si Mang Berto na hayaang lumipat ng mataas sina Carlos at Elena habang nilulustay ang mga ninakaw na yaman. Sapagkat kung gaano sila kataas lumipat, ganon din kawasak ang kanilang mga buto sa sandaling ibagsak sila ni Sofia pabalik sa lupa. Ngumiti ng may buong paggalang si Mang Berto, yumuko ng malalim, tinatanggap ang pagsilang ng kanilang bagong pinuno. Ang laro ng pahiganti ay opisyal nang nagsimula. Isang buwan ang lumipas mula ng formal na makulong si Sofia. Ang paligid sa malaking bahay na iniwan ng kanyang mamagulang ay tuluyan ng nagbago. Pakiramdam ni na Carlos at Elena ay sila ang mabagong hari at reyna na nakasupil ng isang malaking kaharian. Itinapon nila ang lahat ng mga pansariling gamit ni Sofia. Ang mga larawan ng kasal na nakasabit sa sala ay walang awang tinanggal at sinunog sa likod bahay. Ang mga damit ni Sofia ay ipinamigay o itinapon na lamang sa basurahan. Tila nais nilang burahin ang anumang bakas ang babaeng minsan ay naging ilaw ang tahanang iyon. Si Elena, na ngayon ay pakiramdam na may hawak ang buong kapangyarihan, ay nagsimula ng utus-utusan ang makasambahay gamit ang matinis at mapakmataas na boses. Binago niya ang ayos ng mga kagamitan, bumili ng mga bagong muebles na labis ang garbo at walang kakisigan. Sinusubukang tabunan ang mga natitirang bakas ng payak ngunit matikas na panlasa ni Sofia. Para kay Elena, ito na ang rurok ng kanyang tagumpay matapos ang maraming taon na pamumuhay sa ilalim ng anino ng kanyang kaibigan. Isang gabi, nagplano sina Carlos at Elena ang isang malaking salu-salo para lamang sa kanilang dalawa upang ipagdiwang ang kanilang matagumpay na pagkamkam sa lahat ng yaman ng walang anumang naging hadlang. Nakaupo sila na makaharap sa isang mahabang hapak na gawa sa buong kahoy ng yakal. Sa ibabaw ng hapak ay nakahain ang mga kakahalagang pagkaing dagat na inihanda pa mula sa isang sikat na kainan. Ang liwanag nga kandila ay nagbibigay nga romantikong paligid na tumatama sa mga babasaging baso na naglalaman ng mamahaling katas ng ubas. Sinadya nilang huwag uminom ng alak upang manatiling gising at lasapin ang sandaling ito ngang tagumpay. Bagaman isang malaking kabalintunaan na ang kanilang maapuso ay lasing na lasing sa kasakiman. Itinaas ni Carlos ang kanyang baso. Inaalok si Elena na mag-alay ng inumin para sa kanilang magandang kinabukasan. Tumawa ng malakas si Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Pinag-uusapan nila ang kanilang balak na maglakbay sa Europa sa susunod na buwan gamit ang pera ng kumpanya na ngayon ay nasa ilalim na ngang buong pamamahala ni Carlos. Ngunit sa gitna ngang kanilang halahakan nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang malaking ilaw na yari sa kristal na nakasabit sa itaas ng hapagkainan ay biglang kumurap-kurap sa hindi pangkaraniwang paraan. Sa una,
Inakala ni Carlos na ito ay simpleng problema lamang sa daloy enerhe kuryente dahil makulimlimang panahon sa labas. Ngunit ang pakurap ng ilaw ay naging mabilis at magulo, nagdudulot ng pagkahilo. Nagsimulang magpakita ng pagkabahala si Elena at sinabihan si Carlos na tumawag ng gagawa. Bago pa man makatayo si Carlos mula sa kanyang kinaupuan, ang makabagong sistema ng tunok na nakakabit sa buong kabahayan ay biglang umandar sa pinakamalakas na antas. Isang maingay at nakakabinging tunog ang umugong sa loob ang ilang segundo bago tuluyang naging isang pamilyar na boses. Ito ay boses ni Sofia. Hindi ang pangkaraniwang boses ni Sofia, kundi ang boses ng kanyang nakakadurog pusong pag-iyak habang kinakalatkat siya ng mapulis palabas ng bahay noong nakaraang buwan. Ang tunog ng pag-iyak na iyon ay umalingaw-ngaw mula sa sala, patungo sa kusina, hanggang sa mga silid tulugan sa itaas, lumilikang ng isang nakakakilabot na musika ng takot. Nataranta si Carlos at tumakbo patungo sa lalagyan ng mapindutan sa dingding malapit sa kusina. Pilit niyang pinipindot ang patayan ng paulit-ulit na may labis na pagkairita, ngunit ang sistema ay tila nakakandado at hindi sumusunod sa kanyang mautos. Ang boses ni Sofia ay patuloy na umulit. Sa pagkakataong ito, napalitan ito ang isang lumang usapan kung saan malumanay na nagtatanong si Sofia kung bakit siya pinagtaksilan ni Carlos. Namutla ang mukha ni Elena. Nanginginig ang kanyang makamay hanggang sa mabitawan niya ang tinidor sa pinggan. Lumiliha ang isang matinis na tunog. Tinakpan niya ang kanyang matainga ng mahigpit, sumisigaw at nagmamakaawa kay Carlos na patigilin ang tunog na iyon. Sa labis na pagkataranta, tumakbo si Carlos sa likod ng bahay at pinatay ang pangunahing daloy ng kuryente ang buong kabahayan. Ang nakakapanghilakbot na katahimikan ay agad na bumalot sa malaking bahay. Madilim na madilim. Tanging ang mabilis at mabibigat na pahinga nina Carlos at Elena ang maririnig sa gitna ng dilim. Paminsan-minsan silang naliliwanagan ang kitlat mula sa labas ng bintana. Ngunit hindi pa tapos ang takot. Biglang nakarinig sila ng malakas na ugong ng makina ng sasakyan mula sa saradong garahe na nakaduktong sa sala. Nanlaki ang mata ni Carlos. Alam niyang isa lamang ang sasakyan sa loob ni garaheng iyon. Ang itim na sasakyan na paborito ni Sofia na ang susi ay hawak na ngayon ni Elena. Kinapa ni Elena ang bulsa ng kanyang damit at tiniyak na nasa kanya pa rin ang susi. Paano nangyaring umandar ng mag-isa ang makina ng sasakyang iyon? Ang ugong ng makina ay lalong lumakas, tila ba tinatapakan ng sagat ang silinyador. Isang malakas na kalabok ang narinig na bumangga sa pintuan ng garahe mula sa loob. Ang sasakyan ay paulit-ulit na binabangga ang pintuan. Kalabog, kalabog, kalabog. Ang tunog ng bakal na tumatama sa semento ay nagpayanik sa sahig ng bahay. Naglakas loob si Carlos na buksan ang ilaw ng kanyang telepono at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuang nag-uugnay sa garahe. Nakasunod si Elena sa kanyang likuran. Mahigpit na nakakapit sa damit ni Carlos dahil sa labis na takot. Nang buksan ni Carlos ang pintuan, sumalubong sa kanila ang makapal na usok. Ang itim na sasakyan ay mayupi sa unahan dahil sa pagbangga sa pader. Umayuhong pa rin ang mainit nitong makina, ngunit balang tao sa upuan ng nakmamaneo. Ang manibelang sasakyan ay kusa at mabilis na umiikot pakaliwa at pakanan na tila may pinagmumultuhan. Napaatras si Carlos sa takot at malakas na isinara ang pintuan. Habol niya ang kanyang hininga, hindi niya may paliwanag ang anumang dahilan sa likod ng pangyayaring ito. Habang nangyayari ito, malayo sa ilalim ng piitan, nakaupo si Sofia sa kanyang malaking silya na walang anumang emosyon sa mukha. Pinapanot niya ang takot ng kanyang asawa at dating kaibigan sa pamamagitan ng mga makabagong tabing. Si Mang Berto ay nakatayo sa kanyang tabi, kakatapos lamang ipasok ang mga utos sa kanyang makina upang sakupin ang sistemang sasakyan at bahay ni Carlos. Walang ngiti sa labi si Sofia, walang nakakapasong tuwa, tanging isang malamig na kasiyahan na makita silang nakdurusa. Ilang linggo matapos ang gabi ng lagim, nagsimulang gumuho ang negosyo ni Carlos. Ang mga malalaking kahon nga, kargamento na naglalaman na, mga muebles para sa ibang bansa ay bigla na lamang hinarang sa daungan ng walang malinaw na dahilan. Ang mapapeles ay sadyang pinatagal ng mga opisyal ng aduana, at isa-isang kinansela ng mga lumang mamimili ang kanilang mga kasunduan. Lingit sa kaalaman ni Carlos, ang lahat ng kaguluhang ito ay tahimik na ginagawa ng nga tauhan ng itim na rosas sa ilalim ng utos ni Sofia. Naipit ang daloy ng pera, at unti-unting nalubok sa utang si Carlos upang matustusan ang maluhong pamumuhay ni Elena. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ni Carlos at unti-unting pakasait ng kanilang pera, isang tagapamagitan sa negosyo ang lumapit sa kanya. Dala nito ang balita na may isang napakayaman at mahiwagang mamumuhunan na babae mula sa ibang bansa ang nahanap ng kumpanyang masasalba. Ang pangalan ng mamumuhunan ay Senyora Fira.
Nakita ito ni Carlos bilang nag-iisang daan upang makatakas sa pagkalugi. Nang hindi nalalaman na siya ay kusang naglalakad patungo sa bibig ng buhaya. Sino nga ba ang mahiwagang Senyora Fira na ito? At anong bitag ang kanyang inihanda upang tuluyang pilitin si Carlos na isuko ang kanyang kaluluwa? Ang pagpupulong ay itinakda sa isang napakapribado at mamahaling kainan sa lungsod ng Makati. Dumating si Carlos na suot ang kanyang pinakamagarbong Amerikana, pilit na nagmumukhang matagumpay kahit pabasang-basang ng malamig na pawis ang kanyang likuran. Umupo siya at naghintay ng may matinding kaba sa isang bilog na hapak na nakalaan lamang para sa kanila. Hindi nagtagal. Bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang isang babaeng may napakalakas na presensya na tila nakakapanliit. Suot niya ang isang napakagarbo at mamahaling kasuotan na tumatakip hanggang sa kanyang ulo at lig. Ibang-iba sa mga payak na damit na nakasanayan ni Sofia noon. Ang kanyang kalahating mukha ay nakatago sa likod ng malaking itim na salamin sa mata. Naglalakat siya ng tuwid, taas no, at puno ng tiwala sa sarili, habang nakabuntot ang dalawang malalaking bantay. Ito ay si Sofia. Ngunit hindi siya nakilala ni Carlos. Binago ni Sofia ang kanyang paraan ng paglalakad, ang tindig ng kanyang katawan, at maging ang tono ng kanyang pananalita. Sa likod ng may itim na salamin, tinitigan ni Sofia ang kanyang asawa ng may matinding pandidiri. Umupo siya sa harap ni Carlos nang hindi tinatanggal ang kanyang salamin. Nabihani at kasabay nito ay natakot si Carlos sa kapangyarihang bumabalot sa babaeng nasa kanyang harapan. Nagpakilala si Sofia bilang Senyora Fira gamit ang isang mas mababa at may puntong boses na tila matagal na nirahan sa ibang bansa. Naging mabilis at tuwiran ang pag-uusap. Walang paligoy-ligoy na hinimay ni Senyora Fira ang makahinaan ng kumpanya ni Carlos. Bawat salita ay may dalang patunay na nagpamuha kay Carlos kung gaano siya kawalang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Pakiramdam ni Carlos ay hinubaran siya sa kanyang pagiging mangmang. Nagalok si Senyora Fira ng napakalaking halaga ng pera, sapat upang mabayaran ang lahat ng utang ng kumpanya at matustusan ang marangyang buhay ni na Carlos at Elena sa loob ng ilang taon. Ngunit napakabigat ng kapalit. Bilang garantiya, hiningi ni Senyora Fira ang orihinal na titulo ng malaking bahay, pati na rin ang mga pansariling ari-arian ni na Carlos tulad ng masasakyan at mga alahas. Kung hindi may babalik ni Carlos ang pera sa loob ng 3 buwan, ang lahat ng ito ay mapupunta kay Senyora Fira. Napalunok si Carlos. Isang napakadelikadong sugal ang kanyang haharapin, ngunit mas nakakatakot para sa kanya ang mukha ng pagkalugi at pagbabalik sa pagiging mahirap sa kalsada. Nanghihina at nanginginig ang mga kamay, na sumang-ayon si Carlos sa kasunduan. Buo ang kanyang tiwala na kaya niyang palaguin ang pera at ibalik ang sigla ng kumpanya, nang hindi niya nalalaman na ang kumpanyang iyon ay matagal nang pinabubulok mula sa loob ng mismong kausap niya. Matapos makasundo, tumayo si Carlos at iniabot ang kanyang kamay upang makipagkamay bilang tanda ang kanilang opisyal na ugnayan. Ngumiti siya ng malapat, pakiramdam niya ay iniligtas siya ng isang anghel mula sa langit. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Tinitigan niya ang nakalahat na kamay ni Carlos. Nakaroon ng mahabang katahimikan. Sa halip na tanggapin ang kamay nito, pinakdikit ni Sofia ang kanyang dalawang palat sa tapat ng kanyang dibdib at bahagyang yumuko. Ito ay isang paggalang na nagpapakita ng pagtanggi na makahawak ang balat ng isang lalaking hindi niya kaano-ano o asawa. Isang napakapamilyar na kilos. Ito ang palaging ginagawa ni Sofia nun sa tuwing may nakakaharap siyang na lalaking negosyante. Isang galaw na tatak sa pagkatao nga, asawang ipinakulong niya. Nanigas si Carlos. Ang ngiti sa kanyang galabi ay naglaho. Alanganin niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumitik kay Senyora Fira. Sinusubukang silipin ang mga mata nito sa likod ng maitim na salamin. Isang matinding kaba at pamilyar na pakiramdam ang malakas na humampas sa kanyang dibdib. Muling tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang paligid sa loob ng silid ay biglang naging mabigat at malamig. Naglakas loob si Carlos na magtanong gamit ang paos na boses kung bakit hindi tinanggap ni Senyora Fira ang kanyang kamay at kung bakit tila pamilyar ang kilos na iyon. Sa likod ng malaking salamin, ngumiti ng bahagya si Sofia. Isang ngiti na may libu-libong kahulugan ngunit walang ni, isa man doon ang nangahulugan ng kabutihan. Inilapit niya ng kaunti ang kanyang mukha kay Carlos. Ibinaba ang tono ng kanyang boses na naging tila isang bulong na tumatagos hanggang sa buto. Bakit, Ginoong Carlos? Mukhang namumutla ka. Para kang nakakita ng isang patay na bumangon mula sa hukay, ang mahinang sabi ni Sofia. Ang katanungang iyon ay tila nagpatigil sa paktibok ng puso ni Carlos. Hindi siya makapagsalita, nanigas ang kanyang dila habang ang matinding paghihinala ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan.
Ngunit pinigilan siya ang kanyang sariling katinuan na maniwala na ang mayamang babae sa kanyang harapan ay si Sofia. Nasam nga oras na ito ay dapat na nabubulok sa madilim na selda ang Muntinlupa. Umatras si Sofia, kinuha ang kanyang mamahaling bag, at tumalikot palabas ng silid. Iniwan niya si Carlos na nakatayo pa rin na parang estatwa sa gitna ng matinding kalituhan at takot na patuloy na lumalaki sa kanyang dibdib. Naisa katuparan na ang patibong, kagat-kagat na ang daga ang pain. Ngunit paano gagamitin ni Sofia ang halagang ito upang maghasik ang lason sa pagitan nina Carlos at Elena at tuluyang wasakin ang kanilang tiwala sa isa't isa? Ang malaking halaga ang salapi na ipinagkatiwala ang mahiwagang si Senyora Fira ay nagbigay ang panandaliang pahinga para kina Carlos at Elena. Ang mga patong-patong na problema sa pananalapi na sumasakal sa kumpanya ay tila naglaho sa isang iglap. Dahil sa labis na tiwala sa sarili at pag-aakalang nauto niya ang isang mayamang babae, nanumbalik ang dating kayabangan ni Carlos. Ginamit niya ang isang bahagingang salapi upang bayaran ang mga pinakaapurahang utang. Ngunit ang mas malaking bahagi nito ay itinago niya sa isang lihim na kahadayero sa likod ng malaking kabinet sa kanilang silid, isang sikreto na pinaniwalaan niyang hindi alam ni Numan, kahit pa ni Elena. Inakala ni Carlos na siya ay napakatalino. Naisip niya na sa loob ng 3 buwan, mapapalago niya ang natirang salapi sa ibang negosyo upang makakuha ng malaking tubo, ibabalik ang puhunan kay Senyora Fira, at sarilinin ang lahat ng kita. Isang planong tila napakaganda. Ngunit nakalimutan niya na ang kanyang pinaplano ay ginagawa sa ibabaw ng isang tulay na dahan-dahang pinuputol ng kanyang sariling asawa. Sa kabilang banda, nakaramdam ng matinding pagkabahala si Elena. Ang kanyang kutob bilang isang babae ay nagbibigay ng malakas na babala simula nang makipag-usap si Carlos kay Senyora Fira. Bagaman isinumpa ni Carlos na ang babaeng iyon ay isa lamang mangmang na madaling utuin, hindi maalis sa isipan ni Elena na mayroong mali. Nagsimula niyang mapansin ang mga palihim na galaw ni Carlos. Madalas itong nakukulong sa kanyang tanggapan sa bahay, iniba ang mga lihim na salita sa kanyang telepono, at ang pinakanakapagdududa sa lahat, kailanman ay hindi sinabi ni Carlos kung saan nito itinago ang natirang salapi. Ang kawalan ng tiwala ay nagsimulang tumubo ng mabilis sa pagitan ng dalawang taksil na ito. Alam na alam ni Sofia na nagmamasid sa bawat kilos at isipan nila mula sa ilalim ng lupa kung kailan ang tamang oras upang ipatak ang lason ng paghihiwalay. Hindi na niya kailangang dumihan ang kanyang makamay. Hahayaan na lamang niyang ang sarili nilang kasakiman at takot ang sumira sa kanila. Isang maulap na hapon, isang makapal na kayumangging sobre na walang pangalan nang nagpadala ang dumating sa ibabaw ng hapak ni Carlos sa kanyang tanggapan. Ang tagapahatid ay mabilis na umalis ng walang iniwan na bakas. Binuksan ni Carlos ang sobre ng may halong kaba at pagtataka. Nanlaki ang kanyang mamata nang makita ang laman nito. Sa loob ng sobre ay may mga malilinaw na larawan at mga papeles mula sa bangko. Ipinapakita sa mga larawan si Elena na nakikipakita sa isang hindi kilalang lalaki sa isang tagong kainan at iniaabot ang isang maliit bag. Ang mapapeles naman ay nagpapatunay na may malalaking halaga ng salapi na inilalabas mula sa kumpanya patungo sa pangalan ng ina ni Elena sa probinsya. Ang halaga ay umaabot sa daan-daang libong piso na unti-unting kinuha sa loob ng nakaraang buwan. Siyempre, ang lahat ng katibayang ito ay gawa-gawa lamang. Bungangang mataas na kaalaman sa teknolohiya ngang gatauhan ng itim na rosas sa ilalim ng utos ni Sofia. Ngunit para sa isang taong puno ng pagdududa tulad ni Carlos, ang nga ito ay mukhang totoo at sapat na upang maniwala. Kumulo ang dugo ni Carlos. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siyang gabaeng tinulungan niyang magpakulong sa kanyang sariling asawa. Ibinagsak niya ang nalarawan sa kanyang hapak. Naisip niya na unti-unting ninanakaw ni Elena ang kanyang salapi upang tumakas at iwan siya sa oras na bumagsak ang kumpanya. Ang galit ni Carlos ay hindi dahil sa nawalang pag-ibig, kundi dahil sa kanyang nasugatang pagmamalaki at takot na mawalan ng kontrol sa kanyang naninakaw na yaman. Napagpasiyahan niyang umuwi ng maaga dala ang sobre upang ibuhos ang kanyang put. Samantala, sa malaking bahay na ngayon ay tila malamig at banyaga, nakatanggap din si Elena ng isang natatanging regalo. Isang mensaheng pandinig ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nakasulat lamang sa mensahe ay, makinig ka ng mabuti kung sino ang kasiping mo. Nanginginig ang makamay na binuksan ni Elena ang mensahe. Narinig niya ang malinaw na boses ni Carlos, nakikipag-usap sa isang tao na tila abogado nila. Sa usapang iyon, sinabi ni Carlos na may malamig at malupit na tono na kung sakaling dumating ang matagasuri ng buwis, gagawin niyang pain si Elena. Narinig ni Elena na sinabi ni Carlos na nakahanda na ang magkwento kung saan siya ang palalabasing utak ng pagnanakaw upang makalaya si Carlos sa anumang kaso, habang siya ay isusunod kay Sofia sa piitan.
Ang mensaheng ito ay pinagduktong-duktong lamang mula sa mapalihim na pag-usap ni Carlos na nakuha ngang matauhan ni Mang Berto. Ngunit ang kahulugan nito ay binago upang maging isang malagim na banta. Nabitawan ni Elena ang kanyang telepono sa sahig. Namutla ang kanyang buwang muha. Ang kanyang mga luha ay tumulo hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding takot. Naunawaan niya na wala siyang laban. Wala siyang karapatan sa anumang ari-arian dahil hindi siya ang legal na asawa. Kung talagang ipapahamak siya ni Carlos, tapos na ang kanyang buhay. Ang pagmamahal niya kay Carlos ay biglang naging matinding put. Pakiramdam niya ay ginamit lamang siya. Sa mga sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pangunahing pintuan ng bahay. Pumasok si Carlos na may mahahabang hakbang, namumula ang muha sa pagpipigil ng galit. Nakita niya si Elena na nakatayo sa sala, bakas ang takot sa muha, na para kay Carlos ay muhang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Sumabog ang isang matinding away. Ibinato ni Carlos ang mga pekeng larawan sa mukha ni Elena, tinawag itong isang murang magnanakaw at taksil. Nakalat ang mga larawan sa makinis na sahig. Hinawakan ng mahigpit ni Carlos ang mga balikat ni Elena, inuga ito ng malakas, at pinilit na paaminin kung saan dinala ang perang kumpanya. Si Elena, napuno na rin ng galit dahil sa narinig na mensahe, ay hindi nakpatalo. Pilit niyang inalis ang makamay ni Carlos at sumigaw. Pinararatangan ang lalaki na isang duwag at manloloko na nagpaplanong gawin siyang panangga sa batas. Napunong sigawan, sumbatan, at malulutong na mura ang malaking bahay. Naglabasan ang lahat ng baho at kasalanan ng nakaraan, lalo na noong pinagplanuhan nila ang pagbagsak ni Sofia. Sumigaw si Elena ng buong lakas na pinagsisihan niyang tinulungan niya si Carlos na saktan si Sofia, dahil napatunayan niyang mas masahol pa sa demonyo ang lalaking nasa harapan niya. Nang marinig ang pangalan ni Sofia, lalong nagdilim ang paningin ni Carlos. Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena na naging dahilan upang matumba ito sa upuan. Natahimik ang palihid sa loob ng ilang segundo. Tanging ang emega pinipihil na hikbi ni Elena at ang mabibigat na pahinga ni Carlos ang maririnig. Dinuro ni Carlos si Elena at pinagbantaang ipapakulong sa mapulis ngayong gabi rin dahil sa pagnanakaw kung hindi nito ibabalik ang salapi. Tinitigan ni Elena si Carlos tulad ng isang hayop na nasukol at handang kumagat anumang oras. Dahil walang nakuha na maayos na sagot at dahil na rin sa takot na baka nanakaw na nga ang kanyang natatagong yaman, mabilis na tumakbo si Carlos patungo sa kanyang lihim na kahadeyero sa silid tulugan. Nakasunod si Elena na ika-ika habang hawak ang namumulang pisngi, nais makita kung ano ang gagawin ng lalaki. Pinihit ni Carlos ang mga numero ng kaha ng may nanginginig na mga daliri. Kailangan niyang makasiguro na ligtas ang kanyang kayamanan. Isang tunog ang narinig at bumukas ang mabigat na pintuang bakal. Ngunit ang tumambat sa kanyang mapaningin ay nakpatili sa kanya sa labis na takot na higit pa sa nakakita ang multo. Walang laman ang kaha. Walang kahit isang salapi o ginto. Sa halip, napuno ito ng nga maruruming pulang ladrilyo. At sa ibabaw ng nga ladrilyong iyon, nakapatong ang isang tuyong itim na rosas. Nang hina ang mga tuhod ni Carlos at napaupo siya sa sahig, namutla siya na parang isang papel. Kilalang kilala niya ang itim na rosas na iyon. Paanong may makakabukas ng kaha na tanging siya lamang ang nakakaalam ng nga numero? Paanong naging mga ladrilyo ang kanyang yaman nang walang bakas ang sapilitang pakasira? Tila tumigil sa pagana ang kanyang utak. Naramdaman niyang pinakmamasdan siya ang isang napakalakas na puwersa mula sa dilim. Paano tatakas si Elena mula sa impyernong ito? At anong nakaambang panganib ang sasalubong sa kanya sa labas ng kanilang bakuran ngayong gabi? Ang matinding tensyon sa loob ng malaking bahay ay nauwi sa isang nakakabinging katahimikan. Matapos matuklasan ang kahadeyero na naging ladrilyo at itim na rosas, naging tila baliw si Carlos. Nakulong siya sa silid ng mapanauhin, hawak ang isang mahabang kahoy, at nakatitig sa kawalan habang nagbabantay sa isang hindi nakikitang kaaway na pinaniniwalaan niyang darating anumang oras upang kitilin ang kanyang buhay. Samantala, habang nakikinig sa makaluskos ni Carlos mula sa kabilang silid, napagtanto ni Elena na tapos na ang kanyang maliligayang araw sa bahay na iyon, wala na siyang makukuhang pakinabang. Kung mananatili siya, dalawa lamang ang maaari niyang kahinatnan, ang maging biktima ng pananakit ni Carlos na unti-unti nang nilalamon ng pagkabalif, o ang hulihin ng mga alagad ng batas bilang panangga sa mga patong-patong na kasalanan ng kanyang kinakasama. Nanaik ang kanyang masiding kagustuhang mabuhay. Kailangan niyang tumakas ngayong gabi rin, papalayo sa lalaking sumira at ginamit lamang siya. Pagsapit ngang ikatlo ng madaling araw, habang rinig na rinig ang malalakas na hilik ni Carlos dahil sa labis na pagod ng isip at katawan, nagsimulang kumilos si Elena ng buong pag-ingat.
Naglakad siya ng nakatiyak patungo sa tanggapan ni Carlos. Alam niyang may itinatagong salapi doon sa isang nakakandadong kahon sa ilalim ng hapak para sa mapang-araw-araw na gastusin ng kumpanya. Barya lamang ito kung ihahambing sa nawalang yaman sa kahadeyero, ngunit sapat na upang makabili ng tiket sa eroplano at mabuhay ng ilang araw sa ibang bansa hanggang sa makahanap siya ng ibang matatakbuhan. Sinira niya ang kandadong ng kahon gamit ang isang matigas na bakal na pamalo. Nanginginig ang kanyang nakamay at mabilis ang kabog ng kanyang dibdib na sumasabay sa tahimik na pag-ikot ng orasan sa dingding. Bawat kaluskos na nalilihan niya ay tila kulok sa kanyang matainga. Nang mabuksan niya ito, nakita niya ang ilang bigkis ng salaping papel at ang kanyang pasaporte na matagal nang itinago ni Carlos upang hindi siya makatakas. Hindi na siya nakabala pang magdala ng maraming damit. Kinuha lamang niya ang isang makapal na panlamig, ang kanyang lumang salamin sa mata, at isinilit ang lahat sa kanyang malaking bag. Tumakbo siya patungo sa garahe, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Nanginginig siyang ipinasok ang susi sa itim na sasakyan na pilit niyang inangkin mula kay Sofia. Nagdasal siya ng taimtim na sana ay huwag lumihang ng malakas na ingay ang makina na magpapagising kay Carlos. Umandar ito ng pino at tahimik. Paglabas ng sasakyan sa bungat ng kalsada, mabilis niyang tinapakan ang silinyador. Binabaktas niya ang tahimik na lansangan ng Maynila papalayo sa bahay na minsan niyang pinangarap ngunit ngayon ay naging isang sumpa para sa kanya. Ang tanging patutunguhan niya ay ang paliparan. Balak niyang sumakay sa pinakaunang biyahe patungo sa kalapit na bansa na walang kasunduan sa pamahalaan na ibalik ang mataong pinaghahanap ng batas. Habang nagmamaneho, hindi mapakali si Elena. Pabalik-balik ang tingin niya sa salamin ng sasakyan. Pakiramdam niya ay may isang maitim na sasakyan na walang ilaw ang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ngunit sa tuwing titiyakin niya at ididilat ang kanyang mamata, walang ibang sasakyan sa madilim at mahabang kalsada. Tila nahawa na siya sa matinding pag-isip at takot ni Carlos. Ang malamig at matusong tingin ni Sofia sa loop ng husgado bago ito makulong ay patuloy na bumabagabag at naglalaro sa kanyang isipan. Pilit niyang iwinawaksi ang mga larawang iyon. Nasapitan si Sofia at nabubulok. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang mahigpit na nakahawak sa manibela upang pakalmahin ang nagwawalang puso. Hindi niya ako kayang abutin, makakalaya na ako. Ngunit sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa, ang halu-halong kaba, pagkabahala, at paninisi sa sarili ay nagiging lasong unti-unting nakakapanghina sa kanyang tuhok. Nang makarating siya sa paliparan, malamig ang ihip ng hangin at kaunti pa lamang ang mga manlalakbay. Nagmamadali siyang nagtungo sa bilihan ng tiket na kabubukas lamang. Nagbayad siya gamit ang salaping papel na kanyang ninakaw upang hindi matunton ang kanyang pangalan at kinaroroonan sa pamamagitan ng makart ng bangko. Nang makuha niya ang katibayan ng paglipat, nakaramdam siya ng tila pagbunot ng tinik sa kanyang dibdib. Gumaan ang kanyang mahakbang patungo sa lagusan ng kawanihan ng pandarayuhan. Naisip niyang abot kamay na niya ang minimiting kalayaan. Isang pagsusuri na lamang at magiging ligtas na siya mula sa galit ni Carlos at sa multo ng kanyang nakaraan. Tumayo siya sa pila. Panay ang pag-indayo ng kanyang paa at pagkagat sa kanyang labi sa labis na pagkainip. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, inabot niya ang kanyang pasaporte sa opisyal ng may pilit ng ngiti, sinusubukang makmukhang isang pangkaraniwang turista. Idinaan ng opisyal ang kanyang papeles sa makina, ngunit sa halip na tatakan ito ng pahintulot na umalis, kumunot ang nungang lalaki. May tiningnan ito sa kanyang makina at palihim na tinawag ang isang kasama. Nagsimulang mataranta si Elena. Ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang gilid. May problema ba, Ginu? Alis na po ang sasakyan ko, nanginginig niyang tanong habang pilit na pinatataas ang boses. Tinitigan siya nga opisyal ng matalim. Walang bahit ng awa sa mukha. Patawad, binibining Elena. May marka ang pangalan ninyo sa aming talaan. Pinipigilan kayong lumabas ng bansa dahil sa isang nakabimbing pagsisiyasat. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Parang gumuho ang sahih na kanyang kinatatayuan. Hindi maaari iyon. Wala akong ginagawang masama. Nakakamali kayo. Pasigan niyang tanggi, dahilan upang mapatingin ang ibang mga tao sa pila. Bago pa siya makapagpaliwanag at makagawa ang eksena, dalawang lalaking nakasuot ang itim na formal na damit na higit na malalaki at matitikas kaysa sa mga ordinaryong bantay ang paliparan ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Sumama kayo sa amin. Utos ang isa sa mga lalaki. Sa tonong napakalamig at hindi tumatanggap ang anumang pagtanggi. Sinubukan ni Elenang magpumiglas. Sumigaw siyang tulong ngunit napakahigpit ng hawak ng nga ito sa kanyang makabilang braso, tila maipit na bakal na bumaon sa kanyang laman. Kinalatkat siya papalayo sa hanay ni Mega nagtatakang manlalakbay.
Umiyak siyang nakmakaawa ngunit walang sinuman ang naglakas loob na makialam. Hindi siya dinala sa pangkaraniwang tanggapan ng manggaalagad ng batas, kundi sa isang tagong pasilyo sa likurang bahagi ng paliparan na madilim, amoy lumang semento, at walang dumadaang tao. Ipinasok siya sa isang maliit na silid kung saan walang ibang kagamitan kundi isang malamig na bakal na hapak at isang silya. Kinuha ang kanyang bag ng sapilitan. Ibinuhos ng manggalalaki ang laman nito sa ibabaw ng hapak. Kinuha nila ang lahat ng kanyang salapi, pati na rin ang ilang alahas na matagal na niyang naipundar, at ipinasok sa isang malinaw na supot. Iyan ay kakamkaming bilang katibayan sa malawakang pagnanakaw at paglilinis ng maruming salapi, malamig na sabi ng lalaki. Sumigaw si Elena, namumula ang mukha sa galit at takot. Prako iyan, wala kayong karapatan. Nasaan ang inyong makasulatan? Ngunit ngumiti lamang ang lalaki, isang ngiting nakakapanindig balahibo. Akala mo ba ay maordinaryong alagad ng batas kami? Ang kaso mo ay hawak ng mas matataas na kapangyarihan na hindi mo kayang abutin. Nanlamig ang buong katawan ni Elena sa narinig. Napagtanto niyang wala sa kanila ang tatak ng pamahalaan. Sino ang nataong ito? Iniwan siyang mag-isa sa malamig na silid sa loob ng maraming oras na tila walang katapusan. Walang tubig, walang pagkain. Dinurog ng kawalan ng pag-asa ang kanyang isipan. Umiyak siya hanggang sa matuyo ang kanyang maluha. Paano siya natunton? Sino ang gumawa nito? Bago pa man sumikat ang araw, bumukas ang pintuan. Pumasok ang lalaki ngunit hindi siya pinosasan upang dalhin sa kulungan. Sa halip, inilabas siya sa likurang bahagi ng lugar ng makargamento, sa isang madilim, maalikabok, at liblib na kalsada na walang dumadaang sasakyan at walang mga ilaw. Maari ka nang umalis, sabi ng lalaki habang walang awang tinutulak si Elena na napasupsop sa kalsada. Ngunit makinig ka, hindi ka na maaring bumalik sa inyong malaking bahay at hindi ka maaring lumabas ng lungsod na ito. Nakabantay kami sa bawat pahinga at galaw mo. Matapos sabihin iyon, isinara nito ang malaking pintuang bakal pabaksak. Naiwan si Elena na nanginginig sa ginaw at takot, walang salapi, walang telepono, walang sasakyan, at walang mapupuntahan. Naging palaboy siya sa sariling bayan sa loob lamang ng isang gabi. Habang nakayuko siya at umiiyak sa alikabok, biglang may isang mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang gumapang mula sa dilim at huminto sa mismong harapan niya. Ang nga ilaw nito ay nakapatay kaya hindi niya ito napansin agad. Madilim ang masalamin nito kaya hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Umatras si Elena sa matinding takot, pilit na inilalayo ang sarili, ngunit nang hihina ang kanyang mabinti upang tumakbo, dahan-dahang bumaba ang salamin sa likurang bahagi ng sasakyan, lumilihang ang isang mahinang tunog. Mula sa madilim na loop, narinig niya ang isang boses na kilalang-kilala niya. Isang boses na inakala niyang matagal na niyang ibinaon sa limot sa likod ng marehas ng Muntinlupa. Ang boses ay mahinahon, pino, at puno ng hindi mapapantay ang kapangyarihan, ngunit may dalang nakakakilabot na banta na tumagos hanggang sa kanyang ngabuto. Kailangan mo ba ngang masasakyan patungo sa impyerno, Elena? Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Elena. Nakilala niya ang boses na iyon. Ito ay si Sofia. Ngunit paano nangyari iyon kung nasa mahigpit na piitan ang kanyang dating kaibigan? Sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ang anino ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, may hawak na baso ng pulang inumin, at hindi man lang nag-abalang lumingon sa kanya. Napaluhot si Elena sa maalikabok na kalsada. Umiyak ng walang tunog. Hindi makapaniwala na ang babaeng pilit nilang ibinaon sa lupa ay bumalik upang singilin sila ng buhay. Ano ang gagawin ni Sofia kay Elena na ngayon ay walang-wala na at nagmamakaawa sa alabok ng kalsada? At paanong haharapin ni Carlos ang put ng kanyang asawa ngayong siya ay nag-isa at unti-unti nang nababaliw sa loob ng kanilang bahay? Hindi na hinintay ni Sofia ang sagot ni Elena. Dahan-dahang umangat ang maitim na salamin ng sasakyan at walang ingay itong humarurot papalayo. Iniwan si Elena na nakaluhot at lumuluha sa alikabok ng madilim na kalsada. Ngunit hindi pa man siya nakakahinga at nakakabawi mula sa matinding gulat at takot, isang malaking saradong sasakyan ang biglang huminto sa kanyang likuran. Bago pa siya makasigaw upang humingi ng tulong, dalawang malalaking lalaki ang dumampot sa kanya, piniringan ang kanyang mamata gamit ang isang makapal na tela, at sa pilitang isinakay sa loob ng malamig na sasakyan. Ang kanyang mabagpupumiglas, paninipa, at pag-iyak ay nauwi sa wala. Dalhin siya sa lugar kung saan hindi kailanman sumisikat ang araw. Ang tanging malamig yan lautos na narinig niya bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa isang matapang na amoy ng gamot na itinapat sa kanyang ilong. Samantala, sumikat ang araw sa Kalakhang Maynila ngunit walang dalang init o pag-asa para kay Carlos. Nagising siya sa malamig na sahig ng sala,
Nananakit ang buong katawan at tila binibiyak ang kanyang ulo. Ang malaking bahay, na minsan ay naging simbolong kanyang kasakiman at tagumpay, ay tila naging isang dambuhalang sementeryo na napakatahimik at napakalamig. Wala na si Elena. Tinangay nito ang natitirang barya sa kanyang tanggapan, kasama ang huling piraso ng kanyang katinuan at pakiramdam ng kaligtasan. Ang kanyang lihim na kahadeyero sa kwarto ay nananatiling nakabukas. Nagpapakita ang mamaruruming ladrilyo at isang tuyong itim na rosas na tila patuloy na tinatawanan ang kanyang katangahan. Naglakad ng paika-ika si Carlos patungo sa kusina upang uminom ng tubig at pawin ang panunuyong ang kanyang lalamunan. Ngunit napahinto siya nang makita ang makapal na tumpok ng masulat na isiningit sa ilalim ng pangunahing pintuan. Hindi ito maordinaryong sulat, kundi mamahigpit na babala mula sa mga bangko at mga kasosyo sa negosyo na sa pilitang naniningil ng malalaking utang na ginamit niya sa kanyang mga maluhong bisyo. Ang palugit na ibinigay ni Senyora Fira kalakip ang maisinanlang titulong ng bahay at lupa ay malapit na ring mapaso sa susunod na mga araw. At batid ni Carlos hanggang sa kanyang kalamnan na wala siyang ni isang kusing upang bayaran ang maito. Ang labis na pagkataranta ay tuluyang kumain sa kanyang natitirang katinuan. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Senyora Fira ng paulit-ulit. Nagbabaka sakaling makaawa o humingi ng dagdag na panahon kahit pamato na ang kanyang dangal. Ngunit laging patay ang linya. Dahil sa matinding takot na mawala ang lahat at bumalik sa pagiging isang hamak na mahirap, naging desperado si Carlos. Hindi na siya nag-abalang maligo, naghilamos lamang siya at sa pilitang isinuot ang isang gusot na formal na damit na nakita niya sa ibabaw ng upuan. Kinuha niya ang susi ang kanyang natitirang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa matayok na gusali sa lungsod ng Makati kung saan matatagpuan ang marangyang tanggapan ni Senyora Fira. Sa habang ang kanyang bayahe sa gitna ng matinding sikip ng daloy ngang masasakyan, nahabi si Carlos ng libu-libong palusot at kasinungalingan sa kanyang isipan. Sasabihin niyang maayos ang takbo ng negosyo ngunit may kaunting aberya lamang sa bangko dahil sa matamat na opisyal, o kaya ay gagawa siya ng napakalungkot na kwento tungkol sa isang matinding sakuna sa kanyang pamilya upang maawa ang mayamang babae. Tiwala pa rin ang kanyang makapal na mukha na kaya niyang paikutin si Senyora Fira gamit ang kanyang mabulaklak na dila at huwat na kakisigan. Pagdating sa mataas na gusali, dumiretso siya agad sa tagatanggap ng mga panauhin sa ibaba. Nakiusap siyang makausap si Senyora Fira dahil sa isang napakahalagang bagay na hindi na makakapagintay. Tiningnan siya ngang babaeng bantay mula ulo hanggang paa, tila nandidiri. Marahil ay dahil sa kanyang magulong buhok, gusot na damit, at namumulang nga mata na tila hindi natulog ng maraming araw at gabi. Ngunit pinayagan din siyang umakyat matapos tumawak ang bantay sa itaas at huminging nga pahintulot. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Carlos. Naisip niyang ang pagpayak na ito ay tanda na iginagalang pa rin siya bilang isang mahalagang kasosyo sa negosyo at hindi pa huli ang lahat. Dinala siya ngang mabilis na asensor sa pinakamataas na palapak ng gusali, isang lugar na nakalaan lamang para sa pinakamataas na pinuno at may-ari. Pagbukas na pintuan, sumalubong sa kanya ang isang napakalawak at tahimik na silid. Ang sahig ay gawa sa itim na marmol na kasingkinang ng isang malinaw na salamin, kung saan nakita niya ang kanyang sariling refleksyon na mukhang kaawa-awa, talunan, at napakaliit. Walang matauhan na nagtatrabaho ron. Tanging nakakabinging katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Sa dulong silid ay may malaking pintuan na gawa sa mamahaling inukit na kahoy. Dalawang matitikas na bantay na nakasuot ng maitim na damit ang nakatayo sa makabilang gilid nito. Pinagpawisan ng malamig si Carlos. Lumiit ang kanyang tapang nang makita ang mahigpit na pagbabantay na higit pa sa isang punong bayan. Binuksan ang isang bantay ang pintuan ng walang sinasabi at isininyas na pumasok siya sa loob ng tila isang madilim na pugat ng leon. Humakbang si Carlos papasok ng may matinding pag-alinlangan. Napakalawak at napakalamig ng silid sa likod ng pintuan. Ang nga dingding nito ay gawa sa purong salamin na nagpapakita ngang buong tanawin ng kalakhang lungsod mula sa itaas, na tila ang taong nasa loob ay naghahari sa buong kapuluan. Sa gitna ay may isang mahabang hapak na nakatalikod sa mismong pintuan. Ang malaking silya sa likod ng hapak ay nakaharap sa bintana, kaya tanging ang matataas na sandalan nitong gawa sa itim na balat ang nakikita ni Carlos. May manipis na usok na umaangat mula ron, tila may isang taong tahimik na umiinom ng mainit na inumin habang nagmamasid sa lungsod. Tumihim si Carlos, sinusubukang kumuha ngang atensyon at linisin ang kanyang nanunuyong lalamunan. Tinawag niya ang pangalan ni Senyora Fira gamit ang pinakamalumanay at pinakamaawa niyang boses. Sinimulan niya ang kanyang pinag-aralang kwento, nagmamakaawa tungkol sa mga utang, nag-iimbento ang masinungaling na pangyayari, at pilit na isinisisi sa iba ang maproblemang siya mismo ang gumawa.
Ngunit walang sumagot mula sa taong nakaupo sa silya. Ang mabigat na katahimikan ay tumagal ng ilang sandali na parang mga mahahabang oras para kay Carlos. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang inuubusan ng hangin. Biglang umikot ng dahan-dahan ang malaking silya. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Carlos, at tila umurong ang kanyang dila pababa sa kanyang lalamunan nang makita kung sino ang nakaupo ron. Walang Senyora Fira na may malaking salamin, balat kayong mukha, at magarbing damit. Ang nakaupo sa silya ang kapangyarihan ay walang iba kundi si Sofia, ang kanyang sariling asawa, ang babaeng tinulungan niyang ibilanggo, ang babaeng dapat sana ay nabubulok ngayon sa madilim at mabahong selda ng Muntinlupa. Payak ngunit napakaganda at matikas ng suot ni Sofia, katulad ng kanyang lumang ayos noong sila ay nagsasama pa, ang tanging nakbago ay ang kanyang mamata, hindi na ito ang mga mata ng isang masunurin at mapagmahal na asawa, kundi ang mga mata ng isang walangawang hukom na nakatitik sa isang kriminal na nakatakdang bitayin. Sa kanyang lig ay nakasabit at nakalantat ang itim na rosas na kumikinang ng tamaan ng sikat ng araw mula sa bintana. Umatras si Carlos. Nanghihina ang matuhot. Nadapa pa siya sa makapal na alpombra at napaupo sa malamig na sahig. Nakanganga ang kanyang bibig ngunit walang anumang salita o tunog ang lumalabas. Pilit na inuunaw ang kanyang sumasaboh na utak kung ano ang kanyang nakikita. Multo ba ito? Isang guni-guni dahil sa kawalan ng tulog, o ang pinakamalupit at pinakanakakapanindig balahibong katotohanan na hindi niya matatakasan. Tinitigan lamang siya ni Sofia ng malamig. Inilapag nito ang mainit na inumin sa hapag ng walang ingay. Mula sa madilim na sulok ng silit, lumabas at tumayo sa tabi ni Sofia si Mang Berto, ang kinatatakutang bantay sa pitan na ngayon ay nakasuot ng napakayos at formal na damit bilang kanang kamay ng pinuno ang itim na rosas. Ang presensya ang matanda ang tuluyang nakpatunay kay Carlos na hindi ito isang masamang panaginip. Ito ay ang impyernong kanyang kinatatakutan at siya ay gising na gising. Nang makabawi ngang kaunting hininga, nautal na nagtanong si Carlos habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Sofia. Tinanong niya kung paanong nakarating doon si Sofia at kung hindi ba hinatulan itong hukom ng 20 taong pagkakakulong. Ngumiti si Sofia, isang ngiting tila yelo na nakpatigas sa maugat ni Carlos. Sumagot siya ng mahinahon na ang pitan ay isa lamang simpleng gusali, at ang batas ay isa lamang mahinang papel na madaling punitin, sunugin, at isulat muli ng taong nagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Ipinagtapat ni Sofia, habang nakatingin sa mga mata ni Carlos, na walang Senyora Fira. Ang lahat ng salaping tinanggap ni Carlos, ang lahat ng kasunduang nilagdaan niya, ang lahat ng pag-asang kinapitan niya, ay isang malaking patibong na idinisenyo upang agawin ang lahat mula sa kanya. Napaluhot si Carlos, tuluyan ng umiyak. Napagtanto niya kung gaano siya katanga at kawalang alam. Isinangla niya ang kanyang buong buhay sa taong pinakasinaktan niya. Kinuha ni Sofia ang isang makapal na lalagyan ng mapapeles mula sa kanyang hapak at inihagis ito sa paanan ni Carlos. Inutusan niya itong lagdaan ang pagbabalik ng lahat ng ari-arian, bahay, kumpanya, at lupa kay Sofia, kasama ang isang opisyal na pag-amin sa manakakabaliw na utang na hindi kailanman mababayaran ni Carlos sa tanang buhay niya kung tatanggi ito. Umalap ang natitirang pekeng yabang at galit ni Carlos. Sumigaw siya habang tumatayo. Sinasabing hindi siya pipirma sa anumang papel at lalabas siya upang magsumbong sa makulis na si Sofia. Ay isang tumakas na bilanggo na tinutulungan ng isang tiwaling bantay. Tatalikot na sana siya upang tumakbo, ngunit tumawa lamang si Sofia, isang tawang walang emosyon, tila tunog ng nakikiskisang mapatalim. Sinabi ni Sofia na malaya si Carlos na magsumbong at lumabas ng pintuan. Ngunit bago pa man ito makatapak sa labas ng gusali, ulihin siya nga nakaabang na alagat ng batas dahil sa isang kilong ipinagbabawal na gamot na sadyang inilagay nga mga tauhan ni Mang Berto sa loob mismo ng sasakyan ni Carlos na nakaparada sa ibaba. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Namutla si Carlos na parang isang bangkay. Wala siyang kawala. Kung hindi siya pipirma, makukulong siya habang buhay sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang mismong kapalaran na ibinigay niya kay Sofia. Paano niya matatakasan ang walang awang patibong na ito? At anong madilim na parusa ang inihanda ni Sofia kapag natapos na ang laro ng mapapel at kayamanan? Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang hawak ang panulat. Bawat guhit ng kanyang pirma ay tila pagiwa sa kanyang sariling kaluluwa. Ibinigay niya ang lahat. Ang malaking bahay, ang kumpanya nga muebles, ang masasakyan, at ang bawat sentimo sa kanyang pangalan. Umasa siya na pagkatapos nito, palalayasin na lamang siya ni Sofia. Mas gugustuhin pa niyang maging isang pulubina na mamalimos sa harap ng simbahan kaysa mabulok sa madilim na kulungan. Ngunit nang makuha ni Sofia ang napapeles, hindi siya pinayagang umalis. Sa halip,
Pinindot ni Sofia ang isang maliit na makina sa ilalim ng kanyang hapak. Bumaba ang isang malaking puting tabing at nagpakita ng isang palabas. Isa itong tuwirang pagpapalabas na nakikita ng buong bansa. Nakita ni Carlos ang kanyang sarili sa loob ng banyo nung araw na ilagay niya ang maipinagbabawal na gamot sa lalagyan ni Sofia. Malinaw na malinaw ang kanyang mukha at ang kanyang naginagawa. Narinig din ang boses niya, na nakikipag-usap sa kanyang abogado habang kumakain sa isang mamahaling kainan. Ipinagmamalaki kung paano niya niloko ang batas at ang hukom. Gumuho ang buong mundo ni Carlos. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, ang lahat ay wasak na sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Bago pa man siya makasigaw, bumukas ng malakas ang pintuan ng silid. Pumasok ang maraming alagad ng batas, kasama ang pinakamataas na hepe ng Maynila. Ngunit hindi nila tinutukan ng armas si Sofia. Yumuko ang hepe bilang paggalang kay Sofia at inutos na damputin si Carlos na ngayon ay nakadapa sa sahig. Sumigaw si Carlos, nagmamakaawa na dalhin na lamang siya sa presinto, ngunit hinila siya palabas. Hindi siya isinakay sa pangkaraniwang sasakyan ng mga pulis, kundi sa isang itim na sasakyan na walang mga bintana. Dinala si Carlos sa isang madilim at malamig na lugar. Habang bumababa siya, napagtanto niyang nasa ilalim siya ng lupa. Itinulak siya ng malakas sa loob ng isang selda at isinara ang mabigat na bakal. Sa sulok ng seldang iyon, may isang aninong nakayuko at umiyak ng walang tunog. Nang umangat ang mukha nito, nakita niya si Elena. Ang babaeng naging kasapwat niya sa paggawa ng kasamaan ay naging kakampi niya ngayon sa impyerno. Nagsimula silang magsigawan, magsisihan, at mag-away sa gitna ng kadiliman. Sila na dating nagpakasasa sa nakaunayaman ay ngayon nag-agawan at nagsasakitan sa kapirasong espasyo sa malamig na semento. Ilang sandali pa, narinig nila ang mapamilyar na yaba. Lumitaw si Sofia at si Mang Berto sa labas ng selda. Tiningnan sila ni Sofia ng may malamig na mata. Nagmakaawa si Carlos. Lumuhod siya, humalik sa malamig at basa na sahig, at nangakong magiging alipin ni Sofia habang buhay palabasin lamang siya rito. Ganon din si Elena, umiyak at isinisisi ang lahat kay Carlos upang iligtas ang sarili. Ngunit walang emosyon ang mukha ni Sofia. Kinuha niya ang nag-iisang lumang susi ang selda mula kay Mang Berto. Tinitigan niya sina Carlos at Elena ng matagal, bago niya dahan-dahang binitawan ang susi sa isang malalim na butas eng kanal sa labas eng selda. Narinig nila ang pakbaksak nito sa umaagos na maduming tubig sa ilalim. Ang huling pag-asa nila ay tuluyan ng inanot palayo. Unti-unting pinatay ni Mang Berto ang lahat ng mailaw sa pasilyo. Ang huling nakita ni Carlos ay ang itim na rosas salik ni Sofia na kumikinang bago tuluyang binalot ng walang hanggang kadiliman ang kanilang buhay. Wala nang makakalam kung nasaan sila. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay muling nagbigay sigla sa buong Maynila. Bumaba si Sofia mula sa kanyang sasakyan sa isang tahimik na sementeryo. Payak ang kanyang suot. Ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ang isang reyna ang nga anino. Nag-alay siya ng mga puting bulaklak sa puntot ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at kinausap ang kanyang ina sa kanyang isipan. Tapos na ang lahat. Ang kumpanya ay maayos na. Ang managtaksil ay nagbabayat na sa lugar kung saan hindi kailanman sikat ang araw. Tanggap na ni Sofia ang kanyang tungkulin bilang bagong pinuno ng itim na rosas. Gagamitin niya ang kapangyarihang ito upang linisin ang lipunan mula sa mga taong umaabuso sa mga mahihina at inosente. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay si Mang Berto ng may buong katapatan, isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Tumunok ang kanyang telepono at isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa kanyang paningin. Akala mo ba ay tapos na ang laro, senyora? Sino ang nagpadala ng mahiwagang mensaheng ito na tila nakbabanta sa bagong pamumuno ni Sofia? At anong panibago at mas madugong panganib ang nahihintay sa itim na rosas?